Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat po, Are. So muli, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng banal na gabay ng amin pong mahal na Supremo, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At sa ngalan po ng aming mahal na Pangulo, walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din po, siya po ang aming President ng The Kingdom of God. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating president dito po sa PDDMC, na walang iba ang Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganoon din po sa amin pong 5 spiritual mothers sa Royal Family of Reyam Bonanza, diyan po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras, higit sa lahat po, sa aming pong mahal na Haring Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganun din po sa lahat ng 12 tribo ni Jacob or 12 tribes of Jacob, hanggang sa mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Rospadillo Ligutom. At ganoon na rin po sa kanila pong prinsesa. So mapagpalang oras po, Are, yan po sa Purok, New Jerusalem. Hanggang dito po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob po ng kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na po dito po sa Region 2, na kung saan ay kabilang po ang ating kapatid, walang iba, unang-una, ang ating Haring Roger Pagumpana. At ganoon din po sa ating Haring Gerson del Rosario. At sa ating Haring Rowell Agustin. No? At si Haring Edelberto Lacerona, Haring Eleno Daracan, hanggang kay Haring Oliver Resurrection. At gayon din po sa ating mga reyna, na si Reyna Wilma Mercado at ang ating Reyna Shirley del Rosario, na nandun po sa ibang bansa, doon po sa bansang UK, sa London. Hanggang dito sa ating prinsipe na nakasign po sa Cagayan. No? Walang iba ang ating prinsipe J.V. Sales. At ako naman po ang inyong kapatid na na-assign po dito sa province of Quirino. No? So, sa lahat na po ng mga provincial leaders sa kaharian ng Diyos, hanggang sa lahat ng mga municipal leaders
sa loob ng kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na sa aking mga kapatid dito po sa province of Quirino na pinangungunahan po ng ating kapatid na na-assign dyan po sa bayan ng Difon. Walang iba po, ang ating kapatid, Prinsesa Claribel Baltasar. At gayon din po, dyan po sa bayan ng Cabarugis. Walang iba po, ang ating kapatid, Reyna Glesilin Rambak. At dyan po sa bayan ng Saguday, walang iba po ang ating Haring Redentor Domingo. At ganoon din po dito sa bayan ng Aglipay, walang iba po ang aking kapatid, Reyna Erlisa Baltasar de la Cruz. At ganoon din po dito po mismo sa bayan ng Madela. Wala pong iba kundi ang aking ina, Merlita Baltasar. At sa atin pong kapatid na destino po dyan sa bayan ng Nagtipunan. Walang iba po ang ating Haring Raul Digaw. So mapagpalang oras, mga hari at reyna. Hanggang sa lahat ng mga barangay leaders, no? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Na palagi pong nakasubaybay sa ating pagla-live dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Unang-una po, ang ating kapatid yan na walang iba kundi si Haring Romel Tadya at Reyna Marites Saldivar at Reyna Gloria de Leon. At ganoon din sa anak ni Reyna Marites Saldivar na walang iba kundi si Fernan, no? Fernan Saldivar. So, pagpalang oras dyan. At sa lahat na nakasamahan po natin dito sa barangay leaders dito sa province of Quirino, pagpalang oras sa ating lahat. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumus. No? Na dito po nating ginaganap sa bayan ng Madela, dito po sa Barangay Poblacion Sur, Province of Quirino. No? Na kung saan ay muli na naman nating pinag-uusapan yung mga bagay na siyang linihim ng Diyos. Mula pa ng mga unang lahi, no? Ayon sa banal na kasulatan sa Kolosas 1:26. Pakibasang hari. Colossian 1:26 hanggang sa 27. Colossians 1:26. Colossus. Ganito po ang sinabi. Maging ang huwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Yan. Tuloy. Sa 27. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintel. Yan. Na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. So yan po ang sinabi ng Diyos, no? Sa lahat ng hiwaga na linihim ng Diyos sa lahat ng mga panahon at sa lahat ng lahi man, no? Matagal na, mga kapatid, yung lihim ng Diyos. Ngunit, mayroon bang pinagbigyan ng Diyos sa lahat ng lihim? No? Mayroon na narinig natin doon sa kanyang mga banal.
Kahit isipin man natin, mga kapatid, mula pa ng unang panahon sa lahat ng mga lahi na pinili ng Diyos. No? Naihayag na ba lahat yung lihim ng Diyos? Mga kapatid, naihayag na ba? Alalahanin natin, mula pa doon sa panahon ni Adam, na unang lahi o binhi ng Diyos, hanggang sa mga salit-saling lahi, naihayag na ba yung buong katotohanan? Wala pa, no? Yung mga lihim mula ng unang panahon, maski doon sa mga unang lahi, wala pa. Hindi pa hinayag yung mga lihim na tinago ng Diyos. Hanggang sa pagdating sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Hinayag ba ng ating Panginoong Hesus yung mga lihim? Hindi, mga kapatid. Bagkus ang ating Panginoong Hesukristo ay puro talinhaga man yung ginamit para malihim yung mga hiwaga, diba? Kayamanan na binanggit ng Diyos. Ngunit, paano ito maihayag, mga kapatid? Lalo na, ibinigay na doon sa mga banal. No? Ngunit, sinabi ng Diyos, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, no? Ay hindi na siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Ano? Kundi sasalitahin na niya yung buong katotohanan at lahat pa ng magsisidating. Ngunit saan niya ihahayag? No? Hindi man sa lahat, ngunit mayroon pang unang pagbibigyan ng Diyos na ayon sa narinig natin doon sa kanyang mga banal. No? Doon niya ihahayag yung mga nakatagong lihim sa lahat ng panahon o sa lahat man ng lahi. No? Yung pagdating na ng Espiritu ng katotohanan. No? Ngunit sino yung mga banal na tinukoy ng Diyos? Na pinili para doon maihayag yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Sino yung kanyang mga banal? Mga kapatid, na minagaling ng Diyos para maihayag yung kahit yung kayamanan man na nalihim sa matagal na panahon. Sino? Yung kanyang mga kinatawan. No? Sino yung mga kinatawan ng Diyos na siyang mga banal? Kung basahin natin, mga kapatid, ayon sa Efeso. Efeso 4:11 hanggang sa 12. Kung sino yung mga banal na pinili ng Diyos na unang pinagpahayagan niya ng buong katotohanan sa mga lihim mula pa ng unang lahi sa matagal na ng panahon. Basare. So, ganito po ang sinabi. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Yan. At ang mga iba ay propita. At ang mga iba ay ebanghilista. At ang mga iba ay pastor at mga guro. Yan. Tuloy. Sa 12. Sa ikasasakdal ng mga banal. Yan. Sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yan. Sino? Yung mga kinatawan ng Diyos na siyang mga banal. Una, ang mga apostol. Diba? Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, evangelistas. Pangapat,
mga pastor at mga guro. Para sa ikasasakdal, di ba? Ng mga banal at sa ikakatibay sa katawan ni Kristo. Bakit? Dahil sa paglilingkod ng mga banal. Di ba? Para maihayag yung mga nakatagong lihim dito sa banal na kasulatan. Ngunit, paano maihayag ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan kung wala yung espiritu ng katotohanan na siyang papasukan ng espiritu ng Diyos? No? Hindi man makapagturo yung espiritu kung walang laman. Diba? Kailangan mayroon talagang gagamitin ang Diyos. Kaya nga, yung mga nakatagong lihim ay naihahayag na. Bakit? Sapagkat nabuksan na at nandito na yung buong katotohanan. Para mabuksan yung nakatagong lihim, ang banal na kasulatan ay meron itong 4 na factors. Na ang una ay ang prophecy. Pangalawa, history. Pangatlo, mathematics o kwentada. Pangapat, science or sensya. Na siyang magsasabi sa buong katotohanan. No? Yan po yung mga bagay na gamit o lihim sa banal na kasulatan. Tulad na tungkol sa kaharian ng Diyos na ating nakita, no? Narinig yung mga bagay na mula pa ng unang panahon ay hindi naihayag o nabuksan man. Ngunit ngayon, dahil sa mga banal na pinili ng Diyos, ay nandito na yung katotohanan. Ano yung katotohanan, mga kapatid? Yung plano ng Diyos sa daigdig, na kung saan simulat sa Paul, mga kapatid, nang itatag ang sanglibutan, ay mayroon ng hinanda ang Diyos. Subalit doon lang sa kanyang mga nasakanan. No? Na manahin ang kaharian ng Diyos buhat pa nang itatag ang sanglibutan. Ngunit, sa pagmamahal nga ng Diyos, maski sino ka pa, hintil ka man, ngunit inihahayag niya yung dakilang kayamanan para sa kalwalhatian. Diba? Pinapahayag yung ikagiginhawa ng bawat isa sa atin. Kahit anumang klaseng lahi po tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, mga kapatid, ayon nga sa salita ng Diyos, na paborito ng mga ngaral, na paulit-ulit binabasa, ayon sa Juan 3:16. Diba? Anong sabi ng Diyos? Pakibasa nga, hari. So, ganito po ang sinabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan yung talagang plano ng Diyos. No? Napakagandang basahin. Ang sarap pakinggan.
na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalain mo, yung plano ng Diyos, mayroon pa palang buhay na walang hanggan. Diba? E paano kasi na yung plano ng Diyos na magpamana ng kaharian, kung may hangganan man? Huh? Sayang naman, diba? Alalahanin natin na yung plano ng Diyos sa daigdig, mula pa nang itatag ang sanglibutan, nakahanda na ang kaharian na mamanahin na yung nandun sa kanyang kanan. Diba? Sino yung naghanda? Yung hari. Ha? Sino yung hari na yun? Ang Diyos. Sapagkat ang katayuan ng Diyos ay bilang hari. May hihigit pa ba doon? Sa hari? Kaya nga yung mga lihim sa daang-daang taon na hindi na ihayag ngayon ay maihahayag na. Huh? Sapagkat ito na yung panahon na kung saan ay talagang ipapakita na ng Diyos yung mga bagay na magsisidating. Huh? Ano yung mga bagay na magsisidating? Una, nautos ng Diyos, mga kapatid. Ayon sa Matthew 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Diba? Ang tanong, mga kapatid, natupad ba? Ha? Natupad na sapagkat meron nang nakikita na siyang naghahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ha? At ang kanyang mga katwiran, no? Yung kanyang mga batas or alituntunin sa loob pa rin ito ng kaharian ng Diyos. Bakit? Ihanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, ang katwiran nasa loob ng kaharian ng Diyos. Ha? Ano yung mga katwiran ng Diyos? Ha? 6 na araw, sabi ng Diyos, gawin ang dapat gawin. Ngunit, ang 7 araw ay kapahingahan. Diba? Yun yung mga alituntunin o katwiran ng Diyos na pinabanal ng Diyos. Pangatlo, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nasaan yung karagdagan? Dito pa rin sa loob ng kaharian ng Diyos. Ha? Iisa. Kung iisa lang ang pakahanapan, yung salita ng Diyos, nandun sa loob ng kaharian ng Diyos. Diba? Kaliwa-liwanag, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Pag mahanapan, isunod ang kanyang katwiran upang sa gayon, ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano yung idaragdag? Narinig natin kanina. Maging sa hiwaga na linihim ng Diyos. Huh? Sa mga panahon o sa lahat ng lahi, diba? Ay pinapahayag na, maski nga sino ka man
Ha? Hindi ka man Pilipino kasi pang buong daigdig ang programa ng Diyos. Mayroon lang talagang pipiliin na kung saan may tayo ang kanyang kaharian. Bagaman ang Diyos magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Yan mga kapatid ang plano ng Diyos sa daigdig. Hindi lang Pilipino, no? Anumang lahi, mga kapatid, sa amang bansa ay talaga na hinahayag ang plano ng Diyos sa daigdig. Ngunit ano yung matagal na lihim na kayamanan na itinago ng Diyos, mga kapatid, na siyang ikaluluwalhati ng bawat isa sa atin. No? Mayroon. Ipinangako ang Diyos doon sa kanyang pagtatayuan ng kanyang kaharian. Diba? Ano yung dakilang kayamanan na linihim ng Diyos? Na maski kako, ano ka mang lahi ay maihayag. Intil ka man. Mga kapatid. Subalit sa pagmamahal kako ng Diyos. No? Kasi kahit hintil yan, pag nagbago, no? Kasali sa programa ng Diyos. Lalo na yung programa ng Diyos na magsisidating, no? Na ang pinakamalaki or dakilang kayamanan na linihim ng Diyos sa mga panahon at sa lahat ng lahi ay itong kayamanan na makikita o mailalabas sa ilalim ng tubig. Diba? Na ito po ay tinawag na deuterium. No? Ito yung deuterium, mga kapatid. Ito yung hiwagang kayamanan na nakatago sa ilalim ng tubig na siyang maghahango sa kahirapan, na siyang ikalulwalhati ng bawat isa po sa atin. No? Maniwala man po tayo o hindi. Nakahula na sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung ano yung lihim ng Diyos na tinawag ng aming mahal na dakilang guro na siyang deuterium. Ano baga itong deuterium, mga kapatid? Isang uri ng tubig, no? Na malinis, no? Na siyang ibabahagi ng Diyos para sa ikakalwalhati, lalong-lalo na dito sa bansa nating Pilipinas. Sa bawat tao sa Pilipinas na siyang maniniwala sa programa ng Diyos. Bakit kako makukuha sa ilalim ng tubig, lalo na sa dagat, mga kapatid, na tinawag na deuterium? No? Na siyang napakalinis na tubig para sa atin, mga kapatid. Ito, mga kapatid, yung kapalit ng gasolina na ginagamit natin ngayon. No? Na tinawag na deuterium. So, gaano ito katotoo na hinula ng Diyos, mga kapatid? Na walang nakakaalam, maliban po sa aming mahal na dakilang guro
mahal naring Philemon Ondok Riambonanza, ang tungkol sa Deuterium of the Philippines. No? Nainula pa sa panahon pa ito ni Propeta Isaias. No? Tagal na nalihim. No? Ang dami ng lahi na ginamit ng Diyos, ngunit ngayon lang naihahayag. Sapagkat panahon na, mga kapatid. No? Panahon na para maihayag yung mga nakatagong lihim na siyang dakilang kayamanan na makukuha sa ilalim ng dagat. Ayon sa Isaias 60 verse 5. Huh? Ano ang sinabi ng Diyos? Pakibasa nga, friends. Ayon po sa banal na kasulatan. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka. At ang iyong puso ay titibok at lalaki. Sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yan. Matagal na nakahula. Maniwala man po tayo o hindi, ngunit plano ng Diyos. Hindi man mabubura yung salita o plano ng Diyos sa daigdig. No? Kaya nga sabi ng Diyos, mawala man ang langit at lupa, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mawawala. No? Ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Totoo yung hinula sa banal na kasulatan na ngayon ay mahihayag na sa atin, lalo na yung dakilang kayamanan na makukuha sa ilalim ng dagat. No? Na siyang kayamanan sa ilalim ng dagat. Ano yun? Baka sabihin natin isda, no? Tilapia, urbangos. Nako, kahit anumang bansa may mga bangos. No? Ngunit, ano yung deuterium? Yan kako, mga kapatid, na siyang kapalit ng gasolina na ginagamit natin ngayon kapag paubos na yung ginagamit natin na gasolina ngayon. No? Ngunit, paano natin malaman kung kailan, no? Kung kailan talaga yung talagang plano ng Diyos na maganap na yung deuterium, no? O gaganapin na, mga kapatid. May hinula ang Diyos sapagkat meron pang panahon na hinihintay, mga kapatid. Meron pang ginamit ang Diyos para maihayag, para malaman natin kung kailan yan maririnig yung mga bagay tungkol sa deuterium. Ha? Ayon sa hinula sa banal na kasulatan, sa sulat ni San Mateo 25:1 hanggang 4, mga kapatid. Ganito po mga basa, ayon po sa banal na kasulatan. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga. Yan. Na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang. At ang 5'ay matatalino. Hello. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis.
Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Tuloy. Oh, punto na. Okay, ayos na yan. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. No? Ayon sa Mateo 25, uno, ano ang sabi sa uno? Ang kaharian ng langit ay nahaling tulad sa 10 dalaga. No? Nahaling tulad sa 10 dalaga. Subalit, ang 10 dalaga ay nahati. No? Na ang 5 sa kanila, mangmang walang langis. At ang 5 sa kanila, matatalino na may langis. No? So ano ba yung tinutukoy na langis sa banal na kasulatan? No? Naiinom ba ito, mga kapatid? Ha? Sa literal, naiinom ba? Naiinom yan. Kasi plano ng Diyos o programa ng Diyos sa daigdig sapagkat ang langis na ito ay siyang deuterium. Yan ang deuterium na kapalit ng gasolina na ginagamit natin ngayon. No? Ito ay plano ng Diyos o salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Diyos ang may sabi. Ngunit, sino yung 10 dalaga na tinukoy ng Diyos? Na nahati ang 5 sa kanila, mangmang walang langis. At ang 5 sa kanila, matatalino na may langis. So, sino-sino yung ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan? No? Sino-sino? Ito yung mga pangulo. Mga kapatid, ito yung mga pangulo na kung saan sila ang gumanap doon sa 10 dalaga. No? Ngunit, sino-sino sila? Sapagkat ang deuterium, mga kapatid, saan ito lalabas? Dito sa bansa nating Pilipinas. No? Dito sa bansa nating Pilipinas. Ngunit, ang 5, mangmang walang langis. No? Sino-sino yung 5 na walang langis? Ito yung 5 pangulo na ginamit ng Diyos. Huh? 5 pangulo na nag-umpisa sa panahon ng ating dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ang una na inula ng Diyos. Hindi man natin mabasa sa banal na kasulatan, subalit ito yung katotohanan. Bakit? Ang tanong, mga kapatid, ang ating dating Pangulong Fidel Ramos, Prinograma ba niya ang deuterium dito sa Pilipinas? Hindi, no? Ano ang kanyang dala? Philippine 2000. Philippine 2000. So, hindi hinayag o prinograma
ang langis na siyang deuterium na tinukoy sa banal na kasulatan. Ngayon, noong natapos si Fidel Ramos, sumunod na Pangulo dito sa bansa nating Pilipinas, sino? Si Erap. Diba? Si Erap, no? Anong tunay na pangalan? Joseph Estrada. Yan, si Joseph Estrada. Mga kapatid. Joseph Estrada. Siya yung sumunod na Pangulo na walang langis. Bakit walang langis? Ang tanong, programa ba niya ang deuterium dito sa bansa nating Pilipinas? Wala, no? Bakit? Ano ang kanyang programa? Hirap para sa mahirap. Kaya hindi na programa ang deuterium kasi iba yung kanilang programa. Pagkatapos ni Joseph Estrada, pangatlo na Pangulo, sino? Si Gloria Macapagal Arroyo. Yan, mga kapatid. Ang tanong, si Gloria Arroyo ba ay programa yung langis na siyang deuterium? Wala pa rin. Bakit? Ang programa ni Gloria Arroyo ay Philippine Job. Maraming trabaho. Maraming trabaho. Ngunit, ang sweldo, kasya ba? Kaya nga maraming trabaho, maraming nag-abroad. Hindi programa ang langis o siyang deuterium. Pagkatapos ni Arroyo, pang-apat na Pangulo sa Pilipinas. Sino? Si Benigno. Benigno Aquino the third. Yan, mga kapatid. Ang tanong, programa ba yung langis na siyang deuterium dito sa bansa nating Pilipinas? Wala pa rin. Bakit? Anong programa ni Pinoy? Tuwid na daan. Naganap ba? Maski yung tuwid na daan? So, hindi na akma sa panahon ni Pinoy yung langis na siyang deuterium. Pagkatapos ni Pinoy, panglima na Pangulo sapagkat 5 walang langis. Diba? Sino yung panglima? Si Duterte. Tama? Si Duterte. Na siyang panglima sa Pangulo na walang langis. Bakit? Ang tanong, programa ba ni dating Pangulong Duterte ang langis na siyang deuterium dito sa bansang Pilipinas? Hindi pa rin. Bakit? Ano ang programa? Programa ni Duterte? Drug on war. Naganap ba? Naganap. Kaya nung umupo ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang ano yung programa niya ni Duterte noon kapag ako ang nanalo. Diba? Pag hindi kayo magpigil, papatayin ko kayo. Natupad hindi. Hindi pa nga nakaupo, ang dami ng sumusuko. Diba?
E di lalo na nung nakaupo, marami nang namamatay. Ngunit, yung plano ng Diyos na magprograma sa langis o siyang deuterium, natupad ba sa panahon ni Duterte? Hindi. Kaya nga sinabi ng Diyos, walang langis. 5 sa kanila, walang langis. Ibig sabihin, hindi pinograma ang langis na siyang deuterium. 5 man sila. Ngayon, 6 years ang bawat isa. Diba? 5 sila. 6 times 5. Ilan? Di eksakto sa 30 pang 5 si Duterte. Walang langis. Hindi pinograma ang deuterium. Ngunit ang tanong, kailan natapos si Duterte? Sa taong 2022 natapos. Ngayon, sa taong 2022 kasi tapos na yung 5, walang langis. Dito na sa matatalino, may langis. May langis na. So, natapos 2022 at dito rin sa taong 2022, dito lalabas yung hula ng Diyos. Labas na yung 1 sa 5 na matatalino na may langis. Na siyang magprograma ng deuterium. Na siyang kapalit ng gasolina na ginagamit natin ngayon. Bakit saan bago galing yung gasolina natin na ginagamit? Di ba sa ibang bansa pa? Ngayon, pag meron na tayong gasolina, bibili ka pa ba sa ibang bansa? Kaya nga tinawag na kapalit na. Yan na ang papalit sa ginagamit natin ngayon. Ngunit sino yung umupo bilang Pangulo sa 5 matatalino na may langis sa taong 2022? Sino? Walang iba kundi si BBM or si Bongbong Marcos. Siya yung una sa 5 na matatalino may langis. Baka sabihin ninyo, bakit ngayon wala pa? Hindi basta-basta, mga kapatid, yung pagtayo o pagkuha ng deuterium, lalo na may programa na si BBM na siyang petroleum gas, di ba? Or hydrogen. Saan kukunin? Doon sa dagat. Lumabas na ba yung deuterium? Hindi pa. Kasi may panahon. Ngunit mag-umpisa sa una sa 5 na matatalino. Dito sa panahon pa ng ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos, dito mag-uumpisa. Kaya marami din nagsisigaw na. Anong sinasabi? Nababasa pa natin sa Facebook. Di ba? Na sana sa susunod pa na pagkatapos ng termino ni BBM, siya pa rin. Diba? Para saan? Para matapos yung kahirapan saan? Sa bansa nating Pilipinas. Bakit? Kasi ilalabas nga yung nakatagong lihim dito sa bansa nating Pilipinas, yung dakilang kayamanan na makukuha sa ilalim ng dagat. Ano yun? Yung gasolina. Ngunit ito yung pinaka na ibibigay ng Diyos, yung deuterium of the Philippines. Yan ang pinakamalinis na tubig. Pwedeng inumin. Maraming pakagamitan ang deuterium na lalabas sa bansa nating Pilipinas.
Kaya ang umpisa ay dito sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 5 man sila. Ha? Kailan matapos ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang termino? Kailan matapos? Ha? 2028. Ha? Ngayon, sa 2028, ito na yung pangalawang Pangulo or President. Sapagkat ang deuterium natin na ilalabas sa dagat ay magtayo pa ng rigs na siyang sisip-sip sa deuterium. No? Ilan yung may tayo na rigs? Ha? 30 rigs. 29 rigs. Ngunit, gawin itong 30 rigs. Para yung isa, pwedeng makapagpahinga. Ngayon, sa 29 rigs, ilang capacity ang masipsip? Ha? 85 million barrels. Ha? Barrels a day. No? Kalain mo yan? 85 million barrels a day? Ha? Sa isang araw lang yan. Sa isang araw lang yan? Ngayon, kumustahin mo ang Pilipinas sa 85 million barrels a day? Hindi kaya magbabago ang bansa nating Pilipinas? Bakit? Nandito yung pangako ng Diyos. Kaya nga mapalad. Mapalad ang bansa nating Pilipinas. Na dito may tayo ang kanyang kaharian. At dito rin magaganap yung mga katwiran ng Diyos. Hanggang sa ibigay niya yung lahat ng karagdagan. Mga kapatid. 85 million barrels a day. Samantalang sa Saudi, ilan? 3 million barrels a day. Anong tawag doon? Kingdom of Saudi Arabia. Ganun, dahil sa 3 million barrels a day, nakapagtayo sila ng Kingdom of Saudi Arabia. Dahil sa 3 million barrels, at 2 million barrels a day na lang kasi paubos na. Iakma mo kaya dito sa 85 million barrels a day, edi mas masahol pa. Yan yung masipsip ng 29 rigs. Kaya sa pangalawang Pangulo sa 5 matatalino na may langis, mag-umpisa sa 2028. Ano ang programa? Ito pa rin deuterium kasi 5 nga yung hinula ng Diyos na magprograma sa deuterium of the Philippines. Anong mga katayuan ng 5? Mga Pangulo. Isa lang ang kanilang programa. Ito, deuterium. Mga kapatid. Ito yung kasaganaan sa ilalim ng dagat. Kaya lahat ng kayamanan ng mga taga-ibang bansa ay darating sa iyo. Bakit? Dito na sila kukuha ng gasolina sa bansa nating Pilipinas. Yung kayamanan nila papasok na sa Pilipinas. Ayaw nyo? Dito na maahon sa kahirapan ang bansa nating Pilipinas. Mga kapatid. Unti-unti, hindi man bigla. Kasi kalahin mo sa 29 rigs na itatayo, hindi man kaagad may tayo yan.
Yan mga kapatid, yung mga lihim na magsisidating. No? So, ang daming gumagamit sa deuterium, no? Diba? Dami. Ngunit, ano yung plano ng Diyos sa tubig na siyang tinawag na deuterium? Ha? Ano ang plano ng Diyos? Ayon sa Revelation. Ha? 21:4. Pakibasa hari. Anong plano ng Diyos? So, ganito po ang sinabi. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Una, At papahirin. hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Tuloy. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. O ng pananambitan man. O ang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Oops. Punto muna. So ano yung plano ng Diyos? Ayon sa pinangangako na siyang deuterium, na siyang kayamanan sa ilalim ng dagat. Ito yung magpapahid sapagkat sinabi nga ng Diyos. At papahirin niya lahat ng mga luha sa ating mga mata. Ha? Bakit? Papahirin niya. Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay, nako, talagang maluha ang bawat isa sa atin. Ngunit pagdating itong deuterium na pangako ng Diyos, nalalabas dito sa bansa nating Pilipinas. No? Sapagkat para ito sa mga Pilipino. Sino ang may-ari sa deuterium? Ang Diyos. Ngunit, ngayon mga kapatid, sino ang nagrehistro sa deuterium of the Philippines? Sino? Hindi po ako mahiya na ang may-ari sa deuterium na siyang nagrehistro doon sa Security Exchange Commission, ang amin pong mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filimon Ondok Reyambunansa. No? Dahil sa plano ng Diyos, kung ating ituloy yan na basahin, no? Sa Revelation 21, sa 6 na hari, pakibasa. Oh. So, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Nagawa na. O ang Alpha at ang Omega. Ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin walang bayad sa bukal na tubig ng buhay. Yan. Anong sabi ng Diyos? Ha? Ako ang Alpha at ang Omega. Ha? Anong sabi niya? Nagawa na. Ano yung nagawa na? Ha? Narehistro na ang deuterium. Ha? At nagawa na rin na magbahagi ang aming mahal na hari bilang mabigyan yung may gusto. At tinawag itong deuterium beneficiaries. No? At sinabi ng Diyos, anong sinabi niya? Ibibigay nyo ito na walang bayad. Ibig sabihin, maski 5 na duleng, wala. Diba? Kaya noong kami nagpapirma sa deuterium beneficiaries, ang tanong, naningil ba kami? Ayon sa programa ng The Kingdom of God sa pamumuno ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyambunansa. Huh? Hindi po kami naningil. No? Sapagkat sinabi nga ng Diyos,
sila'y paiinumin ko ng bukal ng tubig ng buhay na walang bayan. Libre po ito. Huh? Libre. Na mas isong singko na duling kako, walang bayan. Ngayon, naririnig na natin yung programa ni BBM, di ba? Tungkol sa deuterium. Di ba kayo masaya? Malapit ng lalabas. Sa lalabas, Pilipinas. Ang dami ng gustong hindi umangkin kundi mag-invest. Mag-invest ba? Huh? Mga investor, mag-finance. Hindi ba kayo magtaka? Na ang bansa nating Pilipinas nandito nakatago. Yung dakilang kayamanan ng Diyos na makukuha sa ilalim ng dagat. Ilan na yung pinirmahan ni BBM na may tayo. Di ba? Natural gas, petroleum gas. Ha? Ang dami ng investor na mag-finance, na gusto na ilabas na yung kayamanan sa Pilipinas. Di ba kayo magtaka? Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos nandito sa bansa nating Pilipinas. Nandito yung mga nakatagong lihim na dakilang kayamanan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sinabi nga ng Diyos, di ba? Ayon sa Hagyo. Anong sinabi ng Diyos sa Hagyo? Na ang Hagyo sa 6:2? Pakibasa nga rin. Kung hindi sa 6:2, baliktarin mo. Oh. Sa Ilocano ba ang yung ipirak kukwak? Yeah. Diba? Oh. Sa 6:2, hindi? Nandyan yung sinabi ng Diyos. Ang kayamanan ay akin. Ang salapi o pirak ay akin. Kanino? Sabi iyan ng Panginoon. Diba? 8:2. Hagyo 8:2. Hindi doon? Ha? Nandyan yan sa Hagyo. Yan yung salita ng Diyos. Hindi ba kayo magtaka, mga kapatid? Lahat na nakikita natin sa daigdig sa Diyos. Hanggang sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaki. Diyos pa rin ang may gawa, mga kapatid. 2:8. Pakibasa. So, ganito po ang sinabi. Ang pilak ay akin. Yan. At ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan. Pati ginto. Ha? Ang pilak, sabi ng Diyos sa Kanya. Kaya ngayong pangako, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Saan makikita yung pangako ng Diyos sa daigdig? Ha? Saan makikita yan? Doon lang po sa loob ng Kanyang kaharian. Kaya pag maganap natin yung plano ng Diyos sa daigdig, ay tayo rin ay magmamana doon sa Kanyang hinanda. No? Ngunit, sa pipilihin ng Diyos sa loob ng Kanyang kaharian, no? Hindi member. Diba?
walang member sa loob ng kaharian ng Diyos, kundi mga leader. Bakit? Bakit leader? Mga kapatid, sapagkat yan yung pagbibigyan niya ng mana na hinanda pa niya buhat ng itatag ang sanglibutan. Ano yung kanyang pamamana? Yung kanyang kaharian. Eh kung yung pamamana ng Diyos ang kanyang kaharian, ano ang tawag doon sa magmamana? Ha? Hindi kaya mga hari? Ha? Eh kaharian eh. Hindi mo man matawag na kaharian kung walang hari. Di ba? Ha? Kaya nga, sabi ng Diyos, mga kapatid, ayon sa Revelation 19:16, na sinabi doon, pagibasa hari. So, ganito po ang sinabi. At siya mayroong isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Ano? Hari ng mga hari Okay. at Panginoon ng mga Panginoon. Oh. Eh kung yung hari ay nagpamana ng kaharian, eh anong tawag doon sa bibigyan ng kaharian? Sabi, hari. Di ba? Ngayon, ano ang tawag ng tao sa iyo doon? Di ba? Hari din. Ano ba yung katayuan ng hari? Panginoon. Yan. Kaya nga sinabi, Panginoon sa lahat ng Panginoon. Hari sa mga hari. Or Diyos sa mga Diyos. Yan yung katayuan ng pipilihin ng Diyos. Ngunit, mayroon talagang kataas-taasan na siyang hari sa mga hari. Na siyang nagtatag sa kaharian ng Diyos. No? Ngunit, nasaan ang kaharian ng Diyos? Yun na naman. Diba? Hindi po kami mahiya. Na ipagsigaw na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansa nating Pilipinas. No? Lahat ng mga nakahula sa banal na kasulatan, Pilipinas lang ang siyang umaatma. No? Tulad na sa mga napakinggan po natin sa mga unang nagsalita na pinatunayan talaga na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa mga nakatagong lihim na mga talinhagang salita na walang nakapagbukas maliban po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon, Ondok Riambonanza. No? Ang daming talinhaga na laman sa banal na kasulatan, ngunit ngayon nabuksan na, mga kapatid. Na kung saan yan ang mga palatandaan na dito talaga sa bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Wala doon sa taas, lalo na sa loob ng katawan. Sapagkat ang kaharian nga ay kinuha ni Kristo sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Only in the Philippines. No? Kaya yan, mga kapatid, ang mga matibay na basihan or ebidensya na siyang sinisigaw ng the kingdom of God na sinalita pa rin ng Diyos. Ayon sa Mateo 24:14. No? Ano yung sinabi ng Diyos? Pakibasa nga hari. So, ganito po ang sinabi. At ipangangaral ang Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang
wakas. Yan. E di, nagkatotoo na, mga kapatid. Bakit? Saan bang sulok ng daigdig? Kompleto na tayo sa gadget. No? Kahit saan mang lupalok yan ng bansa. Naririnig na natin yung pagsisigaw sa ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan at binibigyan ng mga matitibay na patotoo na siyang mga nagpapatunay sa isang bansa, lalong-lalo na dito sa bansa nating Pilipinas. No? Saan pinapahayag? Sa sanglibutan sa lahat ng mga bansa. Para sa gayon ay darating na ang wakas. Bakit? Kala nyo ba hindi matatapos yung hirap? Hindi yung tatapusin ng Diyos ang daigdig na magugunaw? Sunugin mo nga ang lupa. Lupa pa rin yan. Kaya nga, mga kapatid, yung pangako ng Diyos ay hindi mawawala. Kundi ito ay magaganap. Saan? Sa loob ng kaharian ng Diyos. Walang iba. Only in the Philippines. No? Kaya magpakasaya po tayo na yung kayamanan na ng Diyos ay nandito na sa bansa nating Pilipinas. Na hindi natin nalaman mula pa ng unang panahon hanggang sa mga lahi na nagdaan. Ngunit ngayon, sa panahong ito, dahil sa espiritu ng katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, nandyan na yung anak na pinagbigyan ng Diyos. Na sinabi nga ng Diyos, mga kapatid, nahagkan mo ang kanyang anak. Diba? Sa Psalm 2:11-12. Yan, mga kapatid. Para hindi tayo maihiwalay sa plano ng Diyos sa daigdig at tayo'y magmamana sa kanyang ibibigay. Yeah? Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Yung paghahari magpakailanman, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi na magigiba magpakailanman. Kasi ang saya, kung dito na sa Pilipinas, may tatayo, magigiba pa ba yan? Hindi na. Kasi ito na yung pinangakuhan ng Diyos na bansa na pagtayuan ng kaharian na hindi na magigiba magpakailanman. Ito na yung huli o panglimang kaharian sa daigdig. Natapos na yung 4. Ito na yung panglima. Sa Israel sana, subalit, hindi tinanggap. Pasalamat tayo hindi tinanggap sa Israel. Kung tinanggap doon hanggang ngayon, ang Israel ang kaharian sa daigdig. Ngunit ang tanong, dito ba sa Pilipinas, tinanggap na ba ang kaharian ng Diyos? May tumanggap na ba? Meron na. Kung wala pang tumanggap, edi hindi pa nasisigaw ang kaharian ng Diyos. Ngunit, habang ating naririnig ang pagsigaw sa kaharian ng Diyos o pangangaral sa kaharian ng Diyos, anong sinabi ng Diyos? Magsipanatili tayo sa pananampalataya. Diba? Ngunit kinakailangan, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Utos-utusan niya ng Diyos sapagkat maraming plano sa bansa nating Pilipinas. Dahan-dahan lang, huwag biglahin. Nandito na lahat yung plano ng Diyos sa daigdig.
Kaya ang Pilipinas po natin maging capital of the world. Sa anong paraan? Sa pamamagitan sa programa ng Diyos, Deuterium of the Philippines or PDDMC. No? Yan ang mag-ahon sa kahirapan ng bawat Pilipino, libre, walang bayad, na maski 5 na duling, walang bayad. Libre ko yan. Ngunit, natapos na yung unang batch po natin na pagpapirma sa Deuterium beneficiaries na walang bayad, nakako maski 5 na duling, ulit-ulitin ko mga kapatid, libre, walang bayad. Sapagkat maraming gumagamit sa pangalan ng Deuterium natin sa bansang Pilipinas. No? Sinabi ng Diyos, hindi sinungaling ang Diyos. Pag kinontra ang plano ng Diyos, alam nyo na kung anong kalalagyan. Diba? Sabi nga ng Diyos, yung mga kaaway na ayaw maghari, kinontra nila. Maghari ang Diyos, ayaw nila. Anong sabi ng Diyos? Dalhin nyo sa harapan ko at patayin. E di lalo na doon sa hindi pagsunod sa plano ng Diyos sa daigdig, lalo na sa kanyang ibibigay na tubig ng buhay na walang bayad. Swerte yung mga nakasali. Ngunit mabigyan pa rin lahat pagdating ng panahon. Kaya pakasaya po tayo na itong bansa nating Pilipinas, ito na yung pinangakuhan ng Diyos na maging capital of the world, higit sa lahat, maging kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya yan po ang ating pinag-usap-usapan sa gabing ito tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos. Hindi lang yung mga bagay na pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos, maski yung mga hiwagang kayamanan na itinago ng Diyos ay nandiyan at makikita dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya muli, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumes, no? Na amin pong binabahagi po sa inyo. At lalong-lalo na sa ating mga Deuterium beneficiaries dito sa The Kingdom of God, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtiyaga na kailangan magtiyaga po tayo sa paghintay sapagkat ang panahon nga, mga kapatid, hindi lumalayo kundi palapit na ng palapit, no? At sabi nga ng Diyos, yung may pagtitiis ay makahintay ng kaginhawahan, no? Kaya maraming salamat sa ating mga beneficiaries, sa lahat ng mga viewers, yung mga walang tigil o sawa sa pagsubaybay sa atin, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid dito sa loob ng kaharian ng Diyos, sa buong pwersa ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa ating regional director dito sa region to. Walang iba ang ating Haring Edgar Palor Ligutom, no? At higit sa lahat, mga kapatid, sa amin pong divine mentor sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na Supremo, walang iba, mahal na Haring Philemon Ondok Reyam Bonanza. At gayon din po sa ngalan po ng aming Pangulo sa kaharian ng Diyos, walang iba po, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. So muli, maraming